Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is July 7, Sunday, and this will be our last installment for our current series, which is Teach Me to Number Our Days, diba? So, our topic for today is the terrifying truth. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Romans chapter 14, verse 12. So, in New International Version, so then, each of us will give an account of ourselves to God. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. So, this verse tackles about yung pagsusulit natin sa Diyos. So, I remember last Thursday, ito yung pinaka-topic ni Sir Vince nung worship service namin. Nung, yung worship na nga. Ito yung topic niya, yung pagsusulit natin sa Diyos na lahat tayo dadaan doon. Kaya sabi dyan, each of us na walang exemption. So, kung sa mga exam natin sa school, may times na na-exempt tayo. Dito sa final judgment or sa ating pagsusulit sa ating Panginoon is walang pwedeng maging exemption. So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, we will give an account for what we do in our lifetime. So, naalala ko lang din yung sinasabi sa amin every worship service nila Pastora and ni Bishop Eric Rosales na di ba may mga kasi tayo interaction tayo when it comes to worship service. Like for example, tinatanong tayo, sino dito ang super blessed ng Lord? Sino dito ang nakakatanggap ng maraming blessings sa Lord? So, di ba kailangan natin magtaas ng kamay kasi syempre super blessed tayo ng Lord. Hindi natin mabilang sa kamay natin yung natatanggap natin blessings sa araw-araw, diba? Kahit sa isang araw lang, super dami na yan. So, dapat kapag tinatanong tayo is nagtataas tayo, dapat proud tayo. Kaya lagi nila sinasabi na nire-record yan ng mga angels na kasama natin, yung mga nagtataas ng kamay, yung mga proud na na binabless sila ng Lord, yung mga nagwo-worship ng sobra-sobra, yung sa damdamin mismo, diba? So, sinasabi nila na binabantayan tayo ng mga angels and nire-record nila lahat ng ginagawa natin. So, marerelate ko siya dito kasi nga, sa lahat ng araw na ipinagkaloob sa atin ng Lord, sa buong buhay natin na ibinigay niya, may account tayo or may record tayo ng mga nagagawa natin, maganda man or hindi. Kasi nga, when the time comes na dumating na tayo sa ating final judgment, sa ating pagsusulit sa ating Panginoon, kakailanganin natin yun, di ba? Kumbaga sa school, para siyang requirement, para siyang logbook, ganun. So, number 2, we will give an account for what we do daily. So, ito rin yung kanina, di ba? For what we do in our lifetime, for what we do daily. So, gaya nga nasabi ko kanina, sa buong buhay natin na ipinagkaloob ng Lord, di ba? I-record natin lahat ng ginawa natin sa buhay natin. Especially yung mga bagay na nakakapag-glorify sa Kanya, di ba? So, kahit tayo kasi may mga angel tayo na nagbabantay sa atin. So, kahit hindi natin mismo maamin sa sarili natin yung mga ginagawa natin, sila mismo yung nagre-record nun, di ba? So, ayun nga, isa siya sa mga requirements pagdating sa ating huling pagsusulit or final judgment, diba? Dahil ito yung sinasabi na the terrifying truth, yung final judgment, diba? Kasi hindi naman tayo basta-basta lang makakapasok sa langit, diba? So, we need to have faith, yung mga bagay na itinuturo dito sa atin, yung mga bagay na itinuturo dito sa ating devotion, and also you must undergo a lot of process pa, di ba? Kasi nga, kailangan sobrang linis mo kapag
pupunta ka sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, di ba? And number 3, we will give an account for every word we have spoken. So, ang nire-record pala, hindi lang yung mga actions natin, kundi yung mga sinasabi rin natin. Kasi, madalas kung ano yung sinasabi natin, especially kapag mga biglaan, ayun yung mismong nilalaman ng puso natin, di ba? So, syempre, lahat ng ginagawa natin may consequences. May consequences yan. May it be good or bad. So, we have to be careful always and magtiwala lang tayo sa Lord kasi everything will go or everything else will follow your actions, your words, diba? So, kapag nasa yung presensya ng Lord, di mo na magagawa pang i-commit yung mga kasalanan before na nakommit mo na or mas may iwasan mo pa itong mga ito. And, ayun nga, diba? Mas makakapamuhay ka nang malapit sa kaluwalhatian niya. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, avoid detours. Number 2, accomplish God's daily task. And number 3, articulate only the things that bless us others. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should have learned the ways on how we can practically prepare now for the day of judgment.